At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan niyo yung modernization program kayo sa LTFRB, kung paano ayusin yung sistema rito, ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw si mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit, na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. Thank you, Senator Grace Poe. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Raffy Tulfo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Alam niyo po, pinarelax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan. Kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga, upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mapusisi po natin
ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang dahil po sa kanyang ama, Fernando po Jr., ma'am. Napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang po kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon higit sa sino man ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Padilla. Isa sa mga napakahalagang issue na dapat maresolba kung nais natin magtagumpay itong modernization program, yung route plan. Ito po ang one of the reasons kung bakit nag-modernize tayo, dahil totoo nga naman, napaka daming jeep sa isang rota. Sumusobra-sobra, kaya pumipila-pila sa isang lugar para umakot ng kukunting pasahero. Ang akin lamang dito, hindi maunawaan bakit ang tagal. Tapos pangalawa, bakit sa LGU? Solely sa LGU yung responsibility sa route plan. Marami akong bad experience dyan. Yung mga taga-LGU, magninegosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Lugi. Hindi dapat LGU kung akong tatanungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Operators, DOTR, LTFRB, and of course, yung mga maapektong tsuper. Now, ang tanong ko muna sa inyo, DOTR, information dissemination. Dito kayo nagkulang sa departamentong ito. Noong 2021, merong inilaan na budget from DOTR ibinaba sa LTFRB na 319.3 million. Hindi nyo ginamit ito. Ang laking halaga na hindi nyo ginamit, na sana ito ay para sa information dissemination magagamit. Pangalawang budget na hindi nyo ginastos ay itong route rationalization for Metro Manila Urban Transportation Study na 45 million. Hindi nyo naman ginastos ulit. Route Rationalization Study, Provincial Public Transport Services, 28.3 million. Hindi na naman ginastos. At ang isa pang nakakatawa, pag-uusapan niyo yung modernization program, kayo sa LTFRB, kung paano ayusin yung sistema rito. Ba't pa kayo pumunta sa Boracay? Nagsasayang ng pera. Sa Boracay pa talaga kayo nagkaroon ng inyong pag-usap-usap. Samantalang naghihikaw si mga jeepney driver dito sa paghahanap buhay, tapos kayo doon maghahayahay sa Boracay. Pakisagot lang po muna yung ang laking perang hindi nyo po ginastos. Meaning, hindi nyo po ginamit. Yes. Mr. Chair, pwede po ba akong ma-recognize? Yes. Chairperson ng LTFRB, Teofilo Guadis III. Sorry. Go ahead, Chairperson. Salamat po, Mr. Chair. Yun pong mga katanungan po ninyo ay meron ho kaming binuong PowerPoint presentation. 10 minutes lang naman po. Sige po. Na
pinaghandaan po namin dahil in-anticipate na po namin itong mga katanungan na to. Hindi hope na yung presentation po namin makasagot po sa mga konting katanungan po ninyo. So with the permission of the chair po and the committee, may I be allowed to do a 10-minute PowerPoint presentation? Yes, go ahead. Salamat po, Mr. Chair. Buntag, Mr. Chair. Good morning, everyone. I am Joanne Elmidolan, the officer in charge of the Franchise Planning and Monitoring Division of LTFRB. Please allow me to present our presentation on the Public Transport Modernization Program, formerly known as the Public Utility Vehicle Modernization Program. The PTMP has 10 components comprising of the initial implementation, regulatory reform, industry consolidation, the local public transport route plan or LPTRP, the route rationalization, financing, fleet modernization, vehicle useful life, stakeholder support, and communications po. Through the implementation of these components, the PTMP aims to establish an organized, efficient, and responsive public transport system that will provide sufficient, comfortable, accessible, safe, sustainable, and affordable mobility for all. At present, the PTMP's components, specifically the initial implementation and the industry consolidation, recently concluded last April 30, 2024. Next slide, please. On the industry consolidation and development po, as of April 30, 2024, the franchise consolidation process has reached 83.38% with 159,862 out of the 191,730 baseline units consolidated. This includes a total of 4,561 routes for PUJs and UVEs, encompassing 140,434 units, which accounts for 82.50% of the nationwide total for these vehicle types. Additionally, 1,529 routes for higher capacity PUVs, such as minibuses and PUVs, have been consolidated, involving 19,428 units across the country. In total, there are 6,090 consolidated routes for PUJs, UVEs, minibuses, and PUVs. Okay, we also there are also 1,781 transport service cooperatives and around 262,870 members formed, while 1,183 corporations formed. Next slide, please. As to the benefits of the consolidation, the consolidation of drivers and operators into consolidated entities bring numerous benefits, not only for our public transport workers, but for our commuters as well. For one, consolidation fosters better working hours as drivers and operators are provided fixed salaries and government-mandated benefits. Second, consolidation results to reliable public transport service by ensuring that there is timely dispatching of units to ensure that there are always PUVs on the route, especially during peak hours.
Lastly, by consolidation, there is improved efficiency in transport operations since organized dispatching of units allows more efficient deployment po, reduced gas consumption and maintenance expenses. Operating costs are shared among the members. Since the industry consolidation, so what's next after consolidation? Since industry consolidation has been concluded last April 30, 2024, the focus will now shift on developing or strengthening the capacity and operations of the consolidated entities, mainly through capacity building activities or assistance which will be provided by the Office of Transportation Cooperatives. And aside from this, the focus will now shift on the completion of the LPTRP and route rationalization plans in order to ensure efficient and viable operations of the consolidated entities moving forward. Next slide, please. The local public transport route planning, the LPTRP. The question was raised earlier by the Honorable Chairman. As the local government units are more knowledgeable and familiar with their territorial jurisdiction, the task of planning routes within their jurisdiction is devolved to them. The LGUs are expected to rationalize their existing routes based on passenger demand, road hierarchy, and road capacity, and to identify new developmental routes by formulating their own LPTRPs. As of June 15, 2024, 1,112 LGUs out of the 1,574 LGUs, or 71% po, have already submitted their draft LPTRPs for the review of DOTR. Ma'am, excuse me, can I interrupt? Yes, please. And then I'll let you continue. Pwede bang once in a while magtagalog po kayo? Kasi itong hearing na to para sa mga jeepney drivers to eh. Marami sa kanila hindi masyado nakaintindi ng English. So pakitagalog lang po yung iba kung kaya, ha? Thank you po. I will try po. Hindi po kayo marunong magtagalog? Ay, marunong po sir, pero okay. I believe. Sige ma'am, sige ma'am. Sige po. Your Honor, if I may, I could continue na lang po. Sige po. Tapos ko po. Pakibilisan lang po sana. That's right. So anyway po, yung objective natin dito sa LPTRP po, umabot na ho tayo ng 71% among all nationwide po. So sila po ay either meron nang naipasa or nasa process pa po ng amendment. So yun po yung latest natin, 71% po. Next slide please. Okay, sa fleet modernization po, ito po ay nabuo base po sa tulungan ng mga different agencies po. Hindi lamang po DOTR, kasama po natin dyan ang DTI. Sila po yung pinaka gumawa po ng Philippine National Standards po para malaman natin kung anong sukat, ano ang dapat na meron ang ating mga sasakyan na aprubahan po eventually po ng DOTR. Kasama po dito ang OTC, DOTR, LTO, at saka LTFRB, at saka makikita nyo po meron pong different government agencies po, pati po mismo yung mga manufacturers ay kasama po sa pagbuo nito ng PNS po. Next slide please. Sa certified PUV models, ito po yung naging topic nyo, Senator, yung tungkol po yung sasakyan, no? As of now po, sa buong PUV models na naaprubahan ng DOTR ayon sa PNS, umabot na po tayo ng 59% ay sila po ay local manufacturers. Para lang po iklaro ko kung anong ibig sabihin po ng local manufacturers, ayon po to sa DTI, kailangan merong 25% ng kabuuan ng sasakyan na merong mga parte or mga bagay na ginawa ng local assemblers para po masabi na ito ay local brand po. So 59% po at yung 41% yun po yung mga nasa ibang bansa po. Next slide. So ayon sa latest po to, there is a total of 11,165 po na ika nga tinatawag na OFG compliant units. Ito po yung mga modern vehicles. Meron po tayong 358 na electric vehicles po. At sila po ay bumabaybay sa total of 27 routes sa buong Pilipinas po. Next slide. Sa financing naman po, so makikita po natin dito, dalawang grupo po yung nagpapautang. Isa po ay government financing institutions. Sila po ay merong approved loan na ng 17.5 billion. Tapos
yung equity po, no, yung sinasabi nating tulong na gobyerno which is worth 280,000 bawat isang unit po, ang nai-release na po nila ay 1.66 billion pesos. Sa pribado naman po, 4.6 billion pesos po yung approved loan at sila po ay or nakatanggap na po sila galing sa gobyerno ng total of 577 million na equity subsidy po. Next slide please. Sa social support, ito po yung sinasabi ni Senator po kanina, yung tulong po natin. So, Chuper Scholar po, ito po ay galing sa TESDA. So, kung makikita nyo po, meron na po tayong 34,000 beneficiaries since 2019. Tapos, ang total po ng training sa lahat na ito ay 427 million po. Sa Entrepreneur Program po, ito po yung sa DOLE naman po, ito ay parang livelihood na binibigay po ng DOLE. Meron na po tayong beneficiaries ng 6,358. Nagtototal po ito ng 190 million pesos. Next slide please. So ano ang susunod dahil natapos na po yung ating consolidation ng April 30. Konting background pa lang po, ito po siguro pang 7 or 8 extension na ng gobyerno. Ang huling extension po last year, nung March po, nung huling hearing po natin sa Senado, 2023, in-extend po ng ating Pangulo ito up to December 30, 2023 or December 31. Ngunit pagkatapos ng deadline po, lumapit po yung ating secretary, si Secretary Bautista, sa ating Pangulo dahil meron pa po mga hiniling yung ating mga transportation, not only groups, pati miyembro mismo na gustong humabol. Kaya po binigyan po ng extension muli ng ating Pangulo hanggang April 2024 po, kaya yun na po yung deadline. So ito po yung susunod na bagay na gagawin po ng DOTR, LTFRB at saka mga ibang agencies po. Sa short-term to medium-term plans po, once na ayos na po yung mga pagpo-process ng mga sa provisional authority, eventually po magkakaroon na sila ng CPC, Certificate of Public Convenience po, bibigyan po ng 5 taon yung mga sasakyan. Pero ito po yung mga traditional jeep pa lang. Pag sila po ina-convert na into modern po, sila po ibibigyan ng 7 years. Ito po yung katanungan nyo kanina sa LPTRP po. Ang project po namin, and we have to be to report po to you, this will take up to year 2026 po, yung LPTRP. Yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po, kasi ang ginagawa po ngayon ng LTFRB, DOTR, sila po ay may mga trainings, may mga capacity building with the different LGUs po. Kailangan po talaga nila ng tulong further para ma-finalize po yung LPTRP. So ang project po natin by 2026, hopefully po ma 100% na po natin. Na yun, sa refleeting po, ito po yung pinakahuling component. Kaya sinasabi po natin sa mga transport sectors noon pa na huwag nila pong isipin masyado yung pagbibili po ng mga modern vehicles because this will not happen soon. In fact po, ayon sa programa, yung refleeting po is 27 months. Ibig sabihin, pag nagsimula ka na at kailangan mo na mag-refleet, you have a total of 27 months na yung iyong units ay maging 100% po na modern vehicles. Ngunit, yung 27 months po na yan ay magsisimula lamang pag yung lugar mo ay nabigyan na ng LPTRP. So kung idadagdag po natin ang projected deadline sa LPTRP na mag-e-end po ng 2026 at papasok na po yung obligasyon ng ating mga kooperatiba at korporasyon na mag-modern, after that is 27 months, ang aming projected po by 2030, siguro masasabi na po natin na almost 100% na po ay ma-attain na not only LPTRP, pati po yung pagmamodern ng vehicles. Last slide na lang ata. Next slide. Yes, sa LTO po yun, I think it was one of the questions raised by the committee. Mamaya po yung LTO. Next slide, please. Next slide. Ito po yung one of the questions that was raised, yung possibility po ng government subsidized bus program. I think ito po yung tungkol sa EDSA busway nung huli po nating hearing. Ang plano po talaga dito, dahil naging successful na po yung ating EDSA busway, nagkakaroon na po ng magandang disiplina na ito'y binibigay na lamang natin sa mga dapat dumaan, which is yung EDSA busway.
ang ginagawa po ngayon ng planning department ng DOTR, gumagawa po sila ng study and hopefully ma-finalize soon dahil we plan to expand the EDSA busway. Ito po yung sinasabi ni Senator Ejercito na yung mga malalaking sasakyan, yung mga mass transit, we have to expand. And hopefully po, pag na-expand natin ito, hindi lamang dadagdagan natin yung mga bus sa EDSA, ngunit aabot na po ito sa ibang destinasyon, not only Monumento or PITX, aabot po dapat to hanggang Alabang, hanggang sa sa kabila naman po hanggang Valenzuela. So yun po yung aming project or plano po para ma-improve po lalo yung ating serbisyo ng bus dito po sa EDSA. I think yun na po yung ating presentasyon. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Senator Grace po. Thank you, Mr. Chair. Yun nga yung nagiging problema dito. Bago pa sana nagkaroon ng modernization initiative, dapat yung mga ruta nga, inuna yon para alam nga kung saan babaybay. Diba? Yung pag-aaral, dapat dun ginamit. Ngayon, Mr. Chair, siguro sa inyo, mas makikinig sila, no? Para sa akin kasi ito, ang ganda pakinggan 71% of LGUs have submitted the local public transport route plan. Pero, LTFRB has only approved 12% or 185. Yun po yung totoo doon. Maganda pakinggan yung 1,112 Pero ang totoo noon, 185 lang talaga ang viable. Now, that's fine. The only thing is, ang pangako kasi nila, that by June, dapat 50% na yung na-approve. Pero actually, 12% pa lang. So talagang hindi tayo umaabot sa deadline. So kaya naghihimutok yung iba kasi nga walang kasiguruhan. So anyway, I just wanted to point it out. Si Mr. Yusek Ortega naman has been very patient, but I guess we really have to get to the bottom of this. Bakit nga ang tagal-tagal nitong tama yung sinabi ninyo, yung local government. Siguro dapat mag-step in na rin talaga yung national government na kung hindi pa rin ninyo yan ginawa, ito na yon, diba? So that's all, Mr. Chair, and I leave it to your capable hands to continue this advocacy to help our drivers and commuters. Thank you, Senator Grace po.